Kung kayo po ay higit 60 anyos na at pakiramdam ninyo ay tila bumangga sa pader ang inyong lakas, ang inyong libido ay hindi na tulad ng dati at nagsisimula na kayong mag-isip kung ang inyong pinakamagagandang araw ay tuluyan ng lumipas, nais kong makinig kayong mabuti. Ang ibabahagi ko ay maaaring nakakagulat, ngunit maaari rin itong baguhin ang lahat para sa inyo. Isipin ninyo kung ang susi sa pagpapanumbalik ng inyong lakas, pagpapaningas ng inyong sigla, at pagbabalik ng masiglang kalusugan at sensual na kagalingan na matagal nyo nang hindi naramdaman ay hindi pala nasa isang cream o suplemento, kundi nasa 3 simpleng uri ng mani. Oo, mga ordinaryong mani lang na mahahanap ninyo sa kahit saang palengke o grocery store. Ang mga natural at totoong pagkaing ito ay may kakayahang tulungan ang mga sistema sa katawan na sinusubukang pabagalin ng pagtanda. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan na higit sa 60. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihang tulad ninyo na ibalik ang kanilang ningning tiwala sa sarili at pagkakakilanan. Hayaan ninyong sabihin ko ito, ngayon ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay nangangahulugan ng pagiging mas matalino sa kung paano ninyo pinapalusog ang inyong katawan. Karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na ang 3 partikular na mani na ito ay maaaring suportahan ang mas mahusay na sirkulasyon, mas malusog na libido, at mas balansing mga antas ng hormone sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa natural na biyolohiya ng inyong katawan, hindi laban dito. Sa artikulong ito ipapakita ko sa inyo kung paano sila gumagana, bakit sila nagiging mas epektibo kapag kinain ng sabay-sabay, at ang numero 1 pagkakamali ng mga nakatatandang kababaihan na sumasabotahe sa kanilang sariling tagumpay. Tatalakayin din natin ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na maaring makatulong sa inyo na maramdamang muli ang inyong sarili at sa mabilis na paraan. Bago tayo magpatuloy, kung nakita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang aking layunin ay tulungan ng mas maraming kababaihan hanggat maaari na makaramdam na mas malakas, mas masigla at mas may tiwala sa sarili araw-araw. Mahalaga ang inyong feedback, kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano talaga ang sumusuporta sa inyong kalusugan at sigla. Ngayon, simulan na natin sa unang makapangyarihang mani na hindi dapat baliwalain ng sinumang babaeng higit sa 60. Ito ay may mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, pagpapalakas ng sirkulasyon at paglalatag ng pundasyon para sa panibagong lakas at mas masiglang kalusugan. Pag-usapan natin ang mani na karapat-dapat sa titulong Ang Reyna ng Sirkulasyon. Unang mani walnuts, ang reyna ng sirkulasyon. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente ko, si Aling Corazon, isang 61 taong gulang na babae na pumasok sa aking klinika na mukhang talunan. Sabi niya, Dr. De La Paz, para pong bumibigay na ang katawan ko. Gusto kong maging masigla at konektado sa aking asawa, pero pakiramdam ko ay matamlay ako at walang gana. Mas madalas kong marinig ang mga kwentong tulad ng kay Aling Corazon kaysa sa inaakala ninyo. At sa kanyang kaso, tulad ng marami pang iba, ang problema ay hindi ang kawalan ng pagnanasa. Ito ay ang kakulangan ng daloy ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang unang mani na dapat nating talakayin ay ang simpleng walnut. Maaaring hindi ito mukhang espesyal, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin para suportahan ang malusog na sirkulasyon. At kung hindi malakas ang inyong sirkulasyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang masira. Enerhiya, libido, linaw ng isip, lahat ito ay nagsisimula at nagtatapos sa daloy ng dugo.
Ang walnuts ay puno ng L-arginine, isang amino acid na ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng nitric oxide. Isipin ninyo ang nitric oxide bilang sikretong sangkap na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka, na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy. Noong kayo ay mas bata pa sapat ang produksyon nito ng inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng 6 ang mga antas na yon ay maaring bumaba ng malaki. Dito pumapasok ang walnuts. Tinutulungan nitong ibalik ang natural na pag-andar na yon, pinapanatiling bukas na babaluktot at tumutugon ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang pelvic region na mahalaga para sa pagkasigla at natural na lubrikasyon. Mayaman din sila sa omega-3 fatty acids na mahusay para sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng puso, 2 bagay na talagang mahalaga para sa sinumang babae na nais makaramdam ng kanyang pinakamahusay. May mga kababaihan na nagsabi sa akin na matapos magdagdag lamang ng isang maliit na dakot ng walnuts sa kanilang gabi-gabing routine, bumalik ang kanilang lakas sa loob lamang ng ilang linggo. Nagsimula silang makaramdam na mas buhay, mas matalas ang isip sa buong araw at mas konektado sa kanilang sensual na bahagi. Hindi ito isang himala. Ito ay biyolohiya lamang na gumagana sa paraang nararapat kapag binigyan mo ito ng tamang suporta. At ang maganda pa, madaling hanapin ang walnuts at isama sa inyong buhay. Walang reseta, walang hormones, isang natural na kasangkapan lamang na kinikilala na ng inyong katawan at alam kung paano gamitin. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng pagkatamlay, kung ang inyong pangkalahatang gana ay tila nauubusan na, ang isang simpleng pagbabagong ito ay maaaring ang unang hakbang sa pagbabago ng lahat. Ngunit ang walnuts ay isang bahagi lamang ng equation. Ang susunod na mani na ating tatalakayin ay hindi lamang sumusuporta sa daloy ng dugo. Direkta itong sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat na mahalaga para sa pagkasigla at sexual na kasiyahan. Hindi ninyo gugustuhing palampasin ito. Ikalawang mani, pistachios, ang nagpapalakas ng sigla. Ilang taon na ang nakalilipas, meron akong pasyente na nagngangalang Susan. Siya ay 72, nasa mabuting kalusugan, ngunit tahimik na nadidismaya. Para kasing nasa isip ko lang ang pagnanasa, sabi niya sa akin, pero sa pisikal hindi tumutugon ang katawan ko. Nakaramdam siya ng pagkadiskonekta at nag-aalala na ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay tapos na. Ang gusto niya ay isang natural na solusyon, isang bagay na gagana, kasama ng kanyang katawan, hindi laban dito. Doon ko ipinakilala sa kanya ang pistachios. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang pistachios bilang isang masarap na merienda lamang, ngunit ang hindi nila alam ay ang maliliit na berdeng mani, na ito ay puno ng mga sustansya na mahalaga para sa pisikal na aspeto ng pagkasigla. Bagamat maraming klinikal na pag-aaral ang nakatuon sa mga lalaki, ang siyensya sa likod kung bakit ito gumagana ay may kaugnayan din para sa mga kababaihan. Tulad ng walnuts, ang pistachios ay mayaman sa arginine na tumutulong sa katawan na pataasin ang produksyon ng nitric oxide. Nangangahulugan niyo ng mas mahusay na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar kung saan ninyo ito pinakakailangan para sa sensitivity at pagtugon. Ngunit ang nagpapaiba sa pistachios ay ang kanilang natatanging kombinasyon ng mga antioxidant, malusog na taba at plant sterols. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang suportahan ang kalusugan ng mga ugat, bawasan ng pamamaga, at kahit na makatulong na mapababa ang mga antas ng masamang kolesterol. Para sa katawan ng isang babae, ang malusog na mga daluyan ng dugo ang susi sa lahat, mula sa pisikal na pagkasigla hanggang sa natural na lubrikasyon at tindi ng kasiyahan. Lahat ng ito ay nagre-resulta sa isang bagay, isang mas malaking pakiramdam ng koneksyon sa inyong sariling katawan na may mas maraming tiwala at mas kaunting pagkadismaya.
Nang si Susan ay nagdagdag ng isang maliit na dakot ng pistasyos sa kanyang araw karaniwan. Pagkatapos ng tanghalian, nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago sa loob ng ilang linggo. Iniulat niya na mas buhay ang pakiramdam niya sa kanyang katawan, isang panibagong interes, at higit sa lahat, isang pakiramdam na, sa wakas ay tumutugon na muli ang kanyang katawan. Sinabi niya sa akin, para pong may bumukas ulit. Bumalik po ang sistema ko. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagka-disconnecta sa inyong pisikal na sarili o kung nagsimula na kayong makaramdam na ang inyong katawan ay hindi na ninyo kapanalig ang pistachios, ay maaring ang tahimik at makapangyarihang solusyon na inyong hinahanap. Madali itong mahanap abot kaya at nakakagulat na epektibo. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang mani na hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo o pisikal na pagtugon, kundi talagang sumusuporta sa inyong mga antas ng hormone mula sa loob. Ito ay isang malaking pagbabago para sa lakas mood at kalusugan ng thyroid. Ang susunod na ito ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat. Ikatlong mani Brazil nuts. Ang tagapagpanumbalik ng hormones, hayaan ninyong ikwento ko si Diana. Siya ay 60 to 6 matalas ang isip aktibo at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa. Ngunit mayroong kakaiba. Hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Sabi niya sa akin, wala na akong lakas, hindi na ako gaanong interesado sa intimacy. Para bang bumabagal ang katawan ko kahit sinusubukan kong labanan. Ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay, naglalakad araw-araw at kumakain ng malinis, ngunit may mas malalim na bagay na wala sa balanse. Doon ko siya tinanong tungkol sa kanyang selenium intake. Tumingin siya sa akin nalilito. Tulad ng karamihan sa mga kababaihan, hindi pa niya narinig ito. Dito pumapasok ang Brazil nuts. Hindi ito ang inyong pang-araw-araw na merienda. Ang Brazil nuts ay punong-puno ng selenium, isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit madalas na nakakalimutang mineral para sa kalusugan ng kababaihan, lalo na para sa thyroid. Ang inyong thyroid, ang master gland ng inyong metabolismo at enerhiya. Kung hindi ito masaya, lahat ng iba pa ay hindi rin. Ang 1 o 2 piraso lang ng mani na ito sa isang araw ay maaaring makatulong ng malaki sa pag-andar ng thyroid na siya namang nakakaapekto sa inyong lakas mood at maging sa kalusugan ng buhok at balat. Ang problema, ang selenium ay hindi kayang gawin ng inyong katawan. Ito ay ganap na nakasalalay sa kung ano ang inyong kinakain. At habang kayo ay tumatanda, mas nagiging kritikal na tiyaking nakakakuha kayo ng sapat. Nang si Diana ay nagsimulang kumain ng isang Brazil nut, tuwing umaga nagsimulang magbago ang mga bagay. Mabagal sa una, isang mas magandang mood, mas kaunting brain fog, kaunting dagdag na gana. Ngunit sa pagtatapos ng unang buwan, may napansin siyang iba, bumalik ang kanyang sigla. Hindi niya ito pinipilit. Natural ang pakiramdam na parabang ang kanyang katawan ay naghihintay lamang ng pahintulot na maging masigla muli. Ang kagandahan ng Brazil nuts ay ang kanilang pagiging simple. Hindi ninyo kailangang kumain ng sandakot, sa katunayan, ang sobrang selenium ay maaring makasama. Ngunit ang isang mani na yon sa isang araw ay nagiging isang uri ng hormonal insurance na tumutulong na mapanatiling maayos ang inyong thyroid, matatag ang inyong enerhiya, at nagniningning ang inyong panloob na glow. Kung pakiramdam ninyo ay kumukupas na ang inyong kislap, napagod kayo nang walang dahilan o wala na lang kayong pagnanasa, ang isang mani na ito ay maaaring ang tahimik na pag-reset na hinihintay ng inyong katawan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng 3 mani na ito, walnuts, pistachios at Brazil nuts, sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain? Ang sagot ay maaaring magulat sa inyo dahil hindi lang ito tungkol sa mga individual na sustansya. Sila ay nagtutulungan sa isang paraan na nagpapalakas ng kanilang mga benepisyo. Alamin natin kung bakit ang kombinasyong iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Bakit mas epektibo ang 3 mani na ito?
Kapag magkakasama isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan, ay ito ang katawan ay hindi gumagaling ng mag-isa. Ito ay umuunlad sa synergy, sa tamang pagsasama-sama ng mga bahagi, hindi lang hiwa-hiwalay. At iyan mismo ang nangyayari kapag pinagsama ninyo ang walnuts, pistachios at Brazil nuts sa isang pang-araw-araw na gawain. Bawat mani ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang benepisyo ng mag-isa. Ngunit kapag pinagsama gumagawa sila ng isang pambihirang bagay, sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa sa paraang tunay na mararamdaman ng inyong katawan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwento na laging nananatili sa akin. Isang pasyente na nagngangalang Brenda 71 ay sinubukan ang bawat isa sa mga mani na ito sa iba't ibang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngunit hindi gaanong tuloy-tuloy. Kumakain siya ng pistachios ng ilang sandali, pagkatapos ay nakakalimutan niya. Pagkalipas ng ilang buwan, makakabasa siya ng isang artikulo tungkol sa walnuts at susubukan niyon. Palaging pabago-bago. Lumapit siya sa akin na nagsasabing, "Dradela Paz, pakiramdam ko na subukan ko na ang lahat ng ito, pero wala akong nararamdamang pagkakaiba. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ng isang bagay na bago. Hiniling ko sa kanya na hindi lang kainin ang mga mani, kundi na mag-commit na kainin ang lahat ng tatlo ng sabay-sabay araw-araw sa loob ng 21 araw. Ang nangyari pagkatapos ng 3 linggong iyon ay hindi kapani-paniwala. Bumalik si Brenda sa aking opisina at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero mas may lakas ako sa umaga. Mas magaan ang pakiramdam ko at napansin ng asawa ko na mas presente ako." Ang huling salitang iyon ay tumatak sa akin presensya dahil iyan ang ibinibigay ng kombinasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa mga pisikal na pagpapabuti, ito ay tungkol sa isang panibagong pakiramdam ng pagiging ganap na buhay at kasangkot muli sa sarili ninyong katawan. Isipin ninyo ito ng ganito. Ang walnut ay sumusuporta sa inyong pangkalahatang daloy ng dugo, binubuksan ang mga daanan na nagpapanatiling malakas sa inyong puso, utak at sensual na damdamin. Ang pistasyo ay nagpapatuloy sa pundasyong yon, direktang nagpapabuti sa kalusugan ng mga ugat para sa mas mahusay na pisikal na pagkasigla. At ang Brazil nut ay tahimik na gumagana sa likod, pinapanumbalik ang inyong makina ng hormone sa pamamagitan ng thyroid at binibigyan kayo ng mahalagang enerhiya mula sa loob. Ito ay isang kumpletong diskarte na sumasaklaw sa 3 pinakakaraniwang hamon na kinakaharap ng mga kababaihan pagkatapos ng siksin na sirkulasyon pisikal na pagtugon at enerhiya. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Ito ay isang 5 minutong pang-araw-araw na gawi na may malakas at pangmatagalang resulta. Ngunit siyempre, kahit na ang pinakamahusay na plano ay maaaring masabotahe ng isang karaniwang pagkakamali. Ito ay isang bagay na madalas kong nakikita at maaari nitong tahimik na kansilahin ang lahat ng inyong pag-unlad nang hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito at kung paano ito maiiwasan. Ang bibalaba, pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay hindi ang pagdiagnose ng isang medical na problema. Ito ay ang pagtulong sa mga kababaihan na makita na sila ay tahimik dahan-dahan na nagsimulang sumuko sa kanilang sarili. Hindi ito nangyayari sa isang dramatikong paraan, hindi biglaan. Nagsisimula ito sa isang kibit-balikat, kaunting bawas sa lakas, kaunting bawas sa interes, marahil ilang sandali ng pakiramdam na hindi nakikita. At sa halip na magtanong ng bakit o maghanap ng mga totoong solusyon, karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito ng parehong gasgas na dahilan. Siguro ganito na talaga kapag tumatanda. Ang pag-iisip na yun mismo, ang tahimik na pagtanggap, ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko. Hindi ang ginagawa ng inyong katawan
ang pinakamasakit sa inyo. Ito ay ang hindi na ninyo ginagawa bilang tugon. Ang paghihintay, pagwawalang bahala, at pag-aakala na walang magbabago. Iyan ang dahan-dahang nagnanakaw ng inyong sigla, hindi ang edad mismo. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang babae na nagngangalang Helen. Siya ay 69 retirado at puno pa rin ng buhay at katatawanan. Ngunit may bigat sa kanyang boses nang sinabi niyang, "Inakala ko lang na ito na ang aking bagong normal." Nadurog ang puso ko dahil alam kong hindi iyon totoo. Hindi kailangan ni Helen ng himala. Hindi niya kailangang ibalik ang orasan ng 30 taon. Kailangan lang niya ng maliit na pagbabago sa kung paano niya tinutugunan ang kanyang kalusugan, isang kahandaan na itigil ang pagbibilang sa kanyang sarili bilang tapos na. Kaya hinikayat ko siyang gawin ang isang simpleng bagay, magsimula lang. Magsimula sa mga mani. Magsimulang maglakad muli. Magsimulang maniwala na posible pa rin ang pag-unlad. At sa loob ng ilang linggo ang babaeng inakala na siya ay kumukupas na, ay nagsimulang maramdaman muli ang kanyang sarili. Mas maningning, mas buhay at malalim na konektado muli sa kanyang sariling katawan. Ang pagkakamali ay wala sa pagtanda. Ang pagkakamali ay nasa pag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko. Hindi. Hindi kung mananatili kayong mausi sa kumilos at bigyan ng inyong katawan ng kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa huli. Ang pinakapraktikal na bahagi ng paglalakbay na ito, ang paggawa ng lahat ng natutunan ninyo sa isang simple at napapanatiling pang-araw-araw na gawi. Walang kalituhan, walang hulaan, isang malinaw na landas lamang na maaari ninyong sundin araw-araw upang makaramdam na mas masigla, makulay at ganap na buhay muli. Sabay-sabay nating lakbayin ito, ang inyong pang-araw-araw na gawain para sa sigla. Napakaraming kababaihan na lumapit sa akin na nalulula sa lahat ng payong pangkalusugan. May mga suplemento silang nakasalansan sa kanilang kusina, mga librong hindi tapos basahin at magkakasalungat na payo mula sa mga kaibigan doktor at internet na lahat ay humihila sa kanila sa iba't ibang direksyon. Lagi kong sinasabi sa kanila, ang parehong bagay ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami. Ito ay nagmumula sa paggawa ng mga tamang bagay ng tuloy-tuloy. Iyon ang dahilan kung bakit idinisenyo ko ang pang-araw-araw na gawain na ito upang maging simple, napapanatili at lubos na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong dieta, mamahaling mga cream o isang dosenang iba't ibang tableta. Nangangailangan lamang ito ng ilang sinasadyang pagpili na ginagawa araw-araw na nagtutulungan upang muling buuin ang sinubukang sirain ng edad. Heto ang aking inirekomenda. Simula ng inyong umaga sa isang Brazil nut. Isa lang. Maliit ito, madaling tandaan at naghahatid ng makapangyarihang dosis ng selenium upang suportahan ang inyong thyroid na namamahala sa inyong enerhiya at mood. Marami sa aking mga pasyente ang naglalagay ng isang maliit na garapon sa kanilang banyo at kumakain ng isa pagkatapos magsipilyo. Walang dahilan, walang pagkalimot. Sa katanghalian, kumuha ng isang dakot na walang asin na pistachios. Ito ay partikular na nakakatulong kung nararamdaman ninyo ang pagbaba ng enerhiya sa hapon. Makakatulong itong patatagin ang inyong asukal sa dugo, mapabuti ang sirkulasyon at bigyan ng inyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito upang suportahan ang kalusugan ng mga ugat at pisikal na pagtugon. Dagdag pa ito ay isang mahusay at nakakabusog na merienda. Sa gabi mga 1 oras, bago matulog kumuha ng isang maliit na dakot ng walnuts. Hindi lamang ito sumusuporta sa daloy ng dugo at pagkumpuni sa magdamag, ngunit nakakatulong din itong pakalmahin ang pamamaga at ihanda ang inyong katawan para sa isang gabi ng pahinga at pagbawi. Isipin ito
bilang pagbibigay ng gatong na kailangan ng inyong katawan upang muling magtayo habang kayo ay natutulog. Yun lang, 3 maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. At gayon pa man nakita ko ang mga simpleng pagpiling ito na radikal na nagbago sa buhay ng mga kababaihan na inakalang matagal nang lumipas ang kanilang pinakamagagandang araw. Nakuha nila pabalik ang kanilang lakas, tiwala at intimacy, hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa isang imposibleng ideal ng perpeksyon, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang katawan ng tamang gatong sa tamang oras. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng sandali para kausapin kayo ng direkta, hindi bilang isang doktor sa likod ng isang mesa, kundi bilang isang taong nakinig sa daan-daang kababaihan na katulad ninyo. Mga kababaihan na nakaramdam na kumukupas ang kanilang ningning, nawawala ang kanilang lakas, at tahimik na lumilipas ang kanilang tiwala. Mga kababaihan na nagmahal ng malalim, nagtrabaho ng husto at nagbigay para sa iba, para lamang biglang mahanap ang kanilang sarili na nagtatanong, paano naman ako? Saan ako napunta? Ang tanong na yan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo at hindi ito isang senyales ng kahinaan na itanong ito. Ito ay isang senyales na nagmamalasakit pa rin kayo. Ito ay isang senyales na gusto ninyo pa ring makaramdam na buhay ninanais at masigla. At ang totoo kaya ninyo, natutunan ninyo ngayon ang tungkol sa 3 simple at makapangyarihang pagkain walnuts para buksan ang inyong daloy ng dugo, pistachios para ibalik ang sigla sa inyong katawan, at Brazil nuts para tahimik na ibalik ang balanse ng inyong hormone. Hiwa-hiwalay bawat isa ay makakagawa ng pagkakaiba. Ngunit magkakasama sila ay gumagana ng may pagkakatugma upang suportahan ang inyong puso, inyong mga hormone at ang inyong sensual na sarili. Hindi iyon pagmamalabis. Iyon ay biyolohiya. Iyan ay kung paano gumagana ang katawan kapag itinigil natin ang paglaban dito at sinimulan itong bigyan ng gatong sa paraang nilayon ng kalikasan. Ang susi ngayon ay ang pagiging tuloy-tuloy. Isang Brazil nut sa umaga, isang dakot ng pistachios, sa tanghali ilang walnuts bago matulog. Ang mga ito ay hindi lamang merienda. Sila ay mga pahayag. Sinasabi nito, hindi pa ako tapos. Marami pa akong maibibigay at karapat-dapat akong makaramdam na maningning sa sarili kong katawan. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang sa kung ano ang inyong pisikal na nararamdaman. Ito ay sa kung paano ninyo muling dinadala ang inyong sarili na may mas maraming liwanag sa inyong mga mata, mas nakikilahok, mas konektado sa mga taong mahal ninyo. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan ito. Nakita ko ang kislap na bumalik sa mga mata ng isang babae, ang pag-angat ng mga balikat, ang pagbabalik ng ngiti, at ang paglalim ng mga relasyon. At hindi ito dahil sa isang mahiwagang lunas, kundi dahil pinili ng isang babae na maniwala na ang kanyang buhay ay hindi pa tapos dahil lang sinabi ng isang kalendaryo na siya ay lampas na sa 60. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Ang inyong kalusugan ay ang pinakadakilang yaman ninyo at ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpiling ginagawa ninyo ngayon ang magiging binhi ng sigla na inyong aanihin bukas. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa babae sa salamin. Siya ay karapat-dapat sa pagsisikap. Kung ang artikulong ito ay nakatulong sa inyo sa anumang paraan, kung nagbigay ito sa inyo ng pag-asa, kalinawan, o isang paalala lamang na ang inyong kalusugan ay mahalaga pa rin, lubos kong pasasalamatan kung maglalaan kayo ng sandali upang ibahagi ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong maapektuhan sa pamamagitan lamang ng pagpasa nito sa isang kaibigan, kapatid o ina. Nais ko ring marinig ang inyong saloobin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakanagustuhan ninyo, kung ano ang susubukan ninyo,
o kahit itype lang ang sisismulan ko na ngayon para malaman kung gagawin ninyo ang unang mahalagang hakbang na iyon. Ang inyong boses at ang inyong paglalakbay ay mahalaga. Salamat sa inyong oras at sa paniniwala sa inyong sarili upang kumilos. Maging malusog po kayo at manatiling masigla